ako. Di joke lang. Magandang morning, everyone. My name is Robbie. At ako naman ang very demure and very cute si Girl Julie. And I'm Hyacinth, ang inyong gorgeous and blooming bestie. At ito ang Chismises, kung saan ang usapan ay hindi lang basta chismis, dahil dapat may ses. Welcome sa aming humble podcast, everyone. So, girls, kamusta naman ang araw ninyo? Naku, mainit din. Sobrang init, parang tayo nasa... Ayan, bawal yan. Baka may mga bagets pa tayong keyword. Pero speaking of bagets, naalala niyo pa ba ng mga bata tayo, wala tayong pakialam sa mga political careers na nangyayari sa ating bansa. Bongga ka dyan. Political issues, hindi ko kinaya. Pero in all seriousness, tama ka to. Dati hindi pa tayo medyo aware sa mga ganyan. Kasi nga, bata pa tayo. Ang mga ginagawa lang natin nun, laro, tulog, magdamon, kain. Yes, actually, ganyan din ako dati eh. Sa parang buhay natin before, pa-chill lang. Anyways, ano ba kasi yung nasa isip tayo? So, parang kanilang napansin eh. Well, these days kasi, parang napapaisip ako, ang daming nangyayari sa ating gobyerno. Parang, sobrang dami, ayoko na mag-mention. Kasi baka mabash tayo, diba? Ayoko nun. Basta, it makes me reflect on the past political issues or cases na mga panahong hindi pa tayo botante at hindi pa tayo super aware. Unlike what? Anong issue ba yan? Anong case ba yan? Ang pinaka-naaalala ko is yung kay Laila de Lima. Si Laila de Lima, di ba? Siya yung lawyer and human rights activist aside sa pagiging politician. Yes. Ang alam ko, graduate na siya ng Lasal eh. Yung with the AB in History and Poli. Tapos sa San Beda naman siya nagtapos ng law. Tama. Nag-start din siya ng career niya bilang isang staff member ni Supreme Court Associate Justice Isagani Cruz noong 1986 until 1989. Parang naman, dami niyo alam. Siyempre, hindi rin ako magpapatalo sa inyo. Ang alam ko kasi noong 2010, naging Justice Secretary ng DOJ or Department of Justice, si De Lima, kasi in-offer yun sa kanya nung former President Benigno Aquino de la. Ay, oo, correct. Tapos noong 2016, naging senador siya she became the chair of the Senate Committee on Justice and Human Rights. And the Committee on Electoral Reforms. Di ba kung dalawa-dalawa? Tapos noong February 2017, doon na siya na-aresto. Ano nga ba ulit yung issue nun? Yung kaso niya? Madami yun eh. Pero merong sedition and meron ding 3 drug-related cases. Yes. Actually, that's true. Noong 2017 kasi, nag-file siya ng DOJ ng 3 separate drug cases laban kay De Lima under the Comprehensive Dangerous Drug Act on 2002 because of her alleged participation dun sa illegal drug trade na naganap sa loob ng New Bilibid prison that time. Kaya ayun, inaresto siya. Pero di ba napawalang sala siya sa case na yun? Oo. Na-acquit siya noong February 2021 kasi ipinasura ng Muntinlupa RTC Branch 205 yung kaso na yan dahil sa lack of evidence. And then, doon sa second drug case niya, in-acquit din siya ng Muntinlupa RTC Branch 204 noong May 2023 on the grounds of reasonable doubt naman. Yung una, na-acquit siya dahil sa lack of evidence. Etong pangalawa naman dahil sa reasonable doubt. Reasonable doubt. Parang lumalabas na hindi naman talaga sangkot si De Lima sa illegal drug trade na yun. Well, alam mo ba na noong July 2019, ay nag-file yung PNP or Philippine National Police ng sedition labang sa 36 high-profile figure. At kasama doon si De Lima. Inakusahan sila na nag-i-spread daw sila ng lies against the then president, his family, and his close associates. At itong sedition case na ito ay na-file nila right after naman mag-vote ng United Nations Human Rights Council na pa-iimbestigahan ang mga extrajudicial killings dito sa Pinas. Ay, talaga ba? Yes, babe. Because of that, the sedition case was seen as a way of the former president to just silence his critics. So, what do you think it says about the sedition case ni De Lima? Kung kanina doon sa drug case niya, tingnan mo is parang wala namang talaga siyang kinalaman. Parang naman dito, ever since, talagang isa na si Laila de Lima sa critics ni former President Duterte. Naku, wag na natin abalahin yan. Hayaan na lang natin na yung mga
viewers natin ang sumagot at mag-reflect sa tanong na yan. Okay, sige. Going back on sa drug cases ni Dilima, di ba may isa pa siyang case? Ano ba nangyari doon? Ayun ba? Well, nag-file kasi ng bail petition si Dilima before. Noong una, hindi pinayagan. Pero nag-file ulit siya ng motion for reconsideration para doon sa bail and noong November 2023 ay nag-grant na yun ng Muntinlupa RTC Branch 206. Kaya nakalaya na siya after almost 7 years of prison. Oo, parang naaalala ko nga yan. Tapos di ba, nag-file si Dilima and yung lawyers niya ng demurrer para dun sa remaining drug case niya. Asking for the court to acquit her and declare siyang not guilty dahil nga pero to prove her guilt beyond reasonable. Correct ka dyan. At noong June 24, 2024 na, ay na-clear na si Dilima of all her charges. She was finally and free. Grabe, yung haba ng proseso yun. Natagal niya na kulong ni Dilima, pero finally, napawalang sana siya. O diba? Ang dami natin mga nasasabing insights ngayon. Samantalong noon wala tayong pakialam, mga national tax. Yes. Ay, siguro part na rin yun talaga na pagtanda nga. Kasi diba, mas nagiging enlightened and aware na tayo. Lalo na butante tayo. Dapat maging updated tayo sa mga balik. Yes naman, Judy. Pero anyways, hindi ba kayo nagtataka kung ano ang nangyari kay Dilima after imprisonment? Alam ko, naging official spokesperson siya ng Liberal Party last December 2023. And shortly after that, December 13, 2023, nag-focus naman siya sa pagtuturo ng law sa De La Salle University. Grabe pala, no? After 6 years sa imprisonment, nakalaya na siya at alam naman natin na hindi madali yung pinagdaanan niya sa pinangbukan. Yes. Balita ko nga, nagkaroon pa ng traumatic hostage taking news man yan October 2020. Thankfully, nakasurvive niya yun. Kung ako yun, naku day, ilago na ako ng takot. Tsaka isa pa, buti na lang talaga, nanonood ang buong mundo sa kaso niya. And may mga organizations tulad ng Amnesty International na talagang nag-release ng statement para sa kalayaan niya at talagang nasusubaybayan at sumusuporta sa kanya bilang human rights advocate. Sinabi mo pa. Tapos ito pa nga, last September 2024, and muli siyang nagbalik sa national politics after she accepted the lead nomination for the party list Mamamayang Liberal sa darating na 2025 House elections. Grabe napakaguling talaga ng ating politika. Indeed, dahil sa naging mga kaso ni Laila de Lima, mas namulat tayo sa mga injustices na nangyayari sa politika. Lalo na kapag may mataas na kapangyarihan na nagdidiin sa'yo sa mga aligasyon na hindi mo naman ginawa. With that, kinoconsider niyo may mga sarili niyo na pumasok sa politika. Ay, ako, no comment muna siguro ako dyan. Knowing Dilima's is very complicated ang politika, I was amazed because she's very brave and honest sa kanyang paniniwala bilang human rights advocate. When talking about social justice in the Philippines, it's like impunity. Impunity is a written large across the face of criminal justice in the Philippines. Perpetrators of killings, tortures, abductions, and other gross abuses have easy assurances that they will get away with whatever they have done, and where these persons are themselves a part of the police, military, or armed groups working on their behalf, impunity is all but guaranteed. Real na real talaga. Kahit naman sino ay mapapaisip kung kaya natin pumasok sa politika. And now that we know and understand yung kaso ni Laila de Lima, masasabi natin hindi na talaga tayo mga bata. Correct. Kaya for our viewers dyan na may kasama mga minor, let's teach them kahit paunti-unti ng mga bagay na nangyayari sa ating bansa, especially tungkol sa politics, and be responsible. At dyan nga natin, puputulin na tapos sabi ng politika. At ito Chismis, kung saan ang usapan ay hindi lang basta chismis, dahil dapat may sense.